Paano kung sabihin ko sa inyo na ang inyong inidoro o ang upuan nito ay isa pala sa pinakamalinis na parte ng bahay ninyo? Mukhang baliw, di ba? Pero ngayon, babaguhin natin ang inyong pananaw tungkol sa kalinisan. Ipakikita namin sa inyo ang 50 pangkaraniwang bagay sa loob ng inyong bahay na, base sa siyensya, ay mas madumi pa kaysa sa inidoro. Maghanda kayong magulat at baka mangilabot pa kayo ng kaunti. Pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong smartphone, sa sponge na gamit ninyo sa kusina at kahit pa sa lalagyanan ng pagkain ng alaga ninyo. Nga pala, sa tingin ninyo, ano kaya ang mangunguna sa listahan natin ng pinakamaduming bagay? Ikomento nyo na ang hula ninyo ngayon at sa dulo ng video, titingnan natin kung sino ang tama. Bago tayo magsimula, alamin muna natin kung bakit nagkaroon ng ganyang di magandang reputasyon ang inidoro. Ang totoo, ang ibabaw kasi nito ay makinis, malamig at tuyo. Hindi iyan magandang lugar para mabuhay ang mga bakterya. Bukod pa rito, palagi natin itong nililinis gamit ang matatapang na kemikal. Kapag sinabi nating mas madumi, ang ibig sabihin natin ay ang dami ng bakterya kada isang square centimeter. Sinusukat ito ng mga siyentipiko gamit ang colony forming units o sa madaling salita, ang CFU. Bilang paghahambing, ang upuan ng inidoro ay karaniwang may mga 50 CFU iblang kada isang square centimeter. Tandaan ninyo ang numerong iyan. Magagamit pa natin iyan dahil ang ilang bagay sa listahan natin ay umaabot sa milyon-milyon ang bilang ng CFU. Unahin natin ang absolute champion pagdating sa dami ng mikrobyo. Ito ang kitchen sponge o espongha sa kusina. Yang maliit at butas-butas na katulong mo sa paglilinis. Sa totoo lang, isa itong siksikang syudad para sa bakterya. Ayon sa mga bagong pag-aaral ng mga siyentipiko sa Germany, ang isang cubic centimeter lang ng sponge ay pwedeng tirhan ng hanggang 54 na bilyong 54 billion bakterya. Grabe, ito ay daan-daang libong beses na mas marami kaysa sa mismong upuan ng inodoro. Bakit nangyayari yan? Simple lang ang sagot. Ang sponge kasi halos laging basa, butas-butas, at laging may naiiwang maliliit na piraso ng pagkain. Kaya ito ang perpektong incubator para dumami ang mga delikadong bisita tulad ng E. coli at Salmonella. Sa tuwing pinupunasan mo ang mesa gamit ang sponge na yan, hindi ka naglilinis. Sa halip, pantay-pantay mo lang pinapahid ang bacterial cocktail sa ibabaw ng surface. Ang pinakamainam, palitan ng inyong sponge kahit isang beses man lang sa isang linggo. Ang susunod na dapat nating pag-usapan ay ang cutting board, lalo na kung ito ay yari sa kahoy. Kahit pahugasan mo ito ng maigi pagkatapos gamitin, hindi pa rin sapat iyon. Ayon sa mga pag-aaral, ang average na cutting board ay mayroong halos 200 beses, 200x, na mas maraming fecal bakterya mula sa dumi, kaysa sa mismong upuan ng inidoro. At ang pangunahing pinagmumulan nito, ang hilaw na karne. Kapag naghihiwa ka ng manok, ang mga mikrobyo tulad ng salmonella ay madaling kumakapit at pumapasok sa maliliit na lamat o gasgas sa ibabaw ng tagpasan. Para makasigurado, kailangan mong maglaan ng at least 2 magkaibang cutting board. Isa na strictly para sa hilaw na karne at isda, at ang isa naman ay para sa mga gulay at prutas. Pagkatapos gamitin ang board para sa karne, hugasan agad ito ng mainit na tubig at sabon at isanitize gamit ang disinfectant. Ang mga plastic na cutting board naman ay pwede mong ilagay sa dishwasher. Ngayon, silipin naman natin ang ilalim ng inyong lababo sa kusina. Yan mismo, ang lugar kung saan ninyo itinapon ang tubig mula sa pinaghugasan ng pinggan at mga sangkap. Maaaring isipin natin
na dahil sa tuloy-tuloy na agos ng tubig at sabon, ito ay malinis na. Ngunit isa itong mapanganib na pagkakamali. Sa katunayan, ang ibabaw nito ay maaaring tirahan ng hanggang 500,000 500,000 bakterya bawat 1 pulgada kuwadrado, square inch. Ito ay dahil sa tuloy-tuloy na pagkakabuo ng mga tira-tirang pagkain, taba o sebo at halumigmig sa lababo. Isa itong tunay na piging para sa mga mikroorganismo. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang mismong butas ng drain. Upang mapanatili itong malinis, kinakailangang araw-araw itong hugasan gamit ang disinfektanteng panlinis at bigyan ng seryosong atensyon ang mismong butas ng drain. Dagdag pa rito, minsan sa isang linggo, maganda ring gumamit ng special cleaning agent o panglinis ng tubo na direkta ibinubuhos sa drain. Ang kitchen towel. Ginagamit natin ito para punasan ng kamay, mga pinggan, at linisin ang iba't ibang ibabaw. Pero dahil sa dami ng pinagagamitan nito, mabilis itong nagiging pugad ng mikrobyo. Sa isang pag-aaral ng University of Arizona, lumabas na halos 70% ng mga kitchen towel ay may coliform bacteria. Dahil sa palagi ang pagdikit ng mga towel sa iba't ibang bagay at matagal na pananatili nitong basa, nagkakaroon ng perpektong kondisyon para mabilis na dumami ang bakterya. Kapag pinunasan mo ng ganyang towel ang kamay mo, ibinabalik mo lang sa sarili mo ang mga mikrobyo. Ang panuntunan dito ay simple lang, palitan ang mga kitchen towel ng madalas. Mas mainam kung araw-araw. Labhan ang mga ito sa mataas na temperatura, hindi bababa sa 60 degrees Celsius, para makasigurong mapatay ang lahat ng mikrobyo. Sa mga mahilig sa kape tuwing umaga, maghanda na. Ang water reservoir ng inyong coffee machine, isa pang lugar na posibleng magbigay sa inyo ng hindi magandang sorpresa. Ayon sa isang pag-aaral, 50% ng mga coffee machine reservoir ang natagpuang may naipong amag at yeast fungi. Ang madilim, basa at mainit na kapaligiran sa loob ng makina ay perpektong lugar para dumami ang mga mikrobyong ito. Maaari ring magdulot ng allergic reactions ang mga mikroorganismong ito. Kaya, inirerekomenda na minsan sa isang buwan, magsagawa ng cleaning cycle gamit ang espesyal na panlinis o simpleng white vinegar. Nakakatulong ito para matanggal ang mineral deposits at mapuksa ang naipong amag at bakterya. At pagkatapos gamitin, ugaliing banlawan at punasan ng husto ang reservoir, ang hawakan ng ref. Isipin mo kung ilang beses mo at ng pamilya mo yan nahahawakan sa isang araw. Madalas, nangyayari yan habang nagluluto. Pwedeng may harina pa ang kamay mo o kaya may katas ng hilaw na karne. Kaya naman, ang hawakan ng ref ay nagiging pugad ng lahat ng mikrobyo sa kusina. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas marami pang bakterya dyan kumpara sa mismong keyboard ng computer. Hindi tulad ng countertop, madalas nakakalimutan ng marami ang hawakan ng ref tuwing naglilinis. Napakasimple lang ng solusyon. Isama mo ang hawakan ng ref sa daily routine mo ng paglilinis. Sapat na ang punasan mo lang ito ng antibacterial wipes o spray bago matapos ang araw. 10 segundo lang yan ang mga kitchen countertop. Sa akala natin ay panay, ang punas natin dyan at malinis na. Pero paano ba tayo maglinis? Kadalasan, yun din ang ginagamit nating madumi at lumang sponge. Kaya ang ending, pinapakalat lang natin ang bakterya sa buong ibabaw ng lamesa. Sa countertop, pa naman natin tinidiretso ang mga pagkain, grocery bags, susi, pati na rin ang sulat. Base sa mga pag-aaral, madalas daw matagpuan sa mga kitchen countertop ang fecal bacteria, gaya ng E. coli. Maaari itong mapunta dyan mula sa hilaw na karne o sa mga gulay na hindi pa nahuhugasan. Kaya para maging talagang
malinis ang iyong countertop. Hindi sapat na punasan lang. Kailangan itong i-disinfect. Gumamit ng mga special disinfecting spray o kaya naman gumawa ng solusyon na may kaunting bleach. At tandaan, gawin mo ito lalo na pagkatapos madikit sa ibabaw ang hilaw na karne, ang mga asinan at pamintaan, salt and pepper shakers. Palagi itong nakadisplay sa hapagkainan at lahat tayo sa pamilya ay humahawak dito, madalas habang kumakain. Nahahawakan ito ng kamay na hindi pa malinis, natatalsikan din ng sabaw at naiipunan ng mga mumo. May isang pag-aaral na nagpakita na ang mga lalagyan ng asin at paminta ay mayroon ding taglay na bakterya na nagdudulot ng sipon at trangkaso. Isipin mo lang ang sitwasyon. May umubo o bumahing sa kamay tapos kinuha ang asinan. Ayan na, kumapit na agad ang virus sa ibabaw. Dapat gawin mo nga habit na punasan ng antibacterial wipes ang lalagyan ng asin at paminta kasabay ng mesa pagkatapos kumain. Bukod pa riyan, minsan sa isang linggo, mas maganda kung hahayaan mo itong hugasan ng masusi gamit ang dishwashing liquid. Ang mga knob o pindutan ng kalan. Isa pa ito sa mga bagay na palagi nating nahahawakan habang nagluluto, kadalasan gamit ang maruruming kamay. Halimbawa, nagmamasa ka ng giniling, tapos hindi ka naghugas, hinawakan mo na agad ang knob. Maiiwan dyan ang mga latak ng hilaw na karne at bakterya. Kapag natuyo at tumigas yan, nagiging perpekto at napakagandang tirahan yan para magparami ang mga mikrobyo. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga knob ng kalan ay isa sa pinakamaruruming parte ng kusina. Dahil sa komplikadong hugis nito na may maraming singit at sulok, mahirap itong linisin. Para malinis itong mabuti, kailangan mong tanggalin ang mga knob ng kahit isang beses man lang sa isang linggo at ibabad sa mainit na tubig na may sabon. Pagkatapos nito, maaari mo na itong kiskisin gamit ang lumang sipilyo para matanggal ang lahat ng nakabaon na dumi. Ang mga reusable shopping bags, ginagamit natin ito para sa kalikasan pero madalas nakakalimutan nating protektahan ang sarili nating kalusugan. Ang mga bag na ito, maaari itong maging pugad ng delikadong bakterya. Sa mga bag na ito natin inilalagay ang mga pakete ng hilaw na karne na tumatagas ang katas at mga gulay na may lupa pa. Base sa isang pag-aaral, mahigit sa kalahati ng mga sinuring reusable bags ang may taglay na mapanganib na bakterya kabilang na ang E. coli. Samantala, 77%, 97% ng mga tinanong ang umamin na hindi nila kailanman nilalabhan ang kanilang mga eco bag. Kaya, ang mga tela na bag ay kailangan talagang labhan ng regular sa washing machine at sa mataas na temperatura. Para naman sa mga bag na gawa sa ibang materyales, kailangan itong punasan gamit ang disinfectant o antiseptic ang food bowl ng inyong alaga. Mahilig tayo sa ating mga alaga, pero alam nyo bang ang kanilang food bowl ay maaaring pinagmumulan ng matinding peligro? Ayon sa mga pag-aaral, ang food bowl ng ating mga pet ang pang-apat sa listahan ng pinakamaruming bagay sa loob ng bahay. Dito madaling dumami ang bakterya tulad ng Salmonella at E. coli. Bakit kaya? Dahil ang tirang wet food o maging ang laway ng hayop ay nagiging perpektong lugar para sa mabilis na pagdami ng bakterya. Ang masama, maraming nagmamay-ari ang basta na lang nagdadagdag ng bagong pagkain sa bowl kahit may tira pa ng luma. Kaya ang mga mikrobyong ito ay delikado hindi lang para sa inyong alaga, kundi pati na rin sa kalusugan ng tao. Kaya naman, mahigpit na inirerekomenda ng mga veterinaryo na araw-araw hugasan ang food at water bowl. Gumamit ng mainit na tubig at hiwalay na sabon o detergent, pati na rin espongha.
Mga laruan ng ating mga alaga. Pagpapatuloy sa usapin tungkol sa ating mga minamahal na hayop, pag-usapan naman natin ang kanilang mga laruan, mga bola, tumutunog na laruan, o mga rubber bone. Hindi ba't laging nasa bunganga ng aso yan, nakakalat sa sahig, at minsan pa nga, nadadala sa labas? Diyan nag-iipon ang napakaraming laway, dumi, at bakterya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi lang simpleng mikrobyo ang nabubuhay sa mga laruan ng ating mga alaga. Maaari ring magtago diyan ang Staphylococcus, yeast fungi, at maging amag. Kapag inabot ng aso nyo ang paborito niyang laruan at kinuha ninyo ito, lumilipat din sa inyo ang mga mikroorganismong iyon. Paano ito malilinis? Ang mga plastic na laruan ay pwedeng hugasan sa dishwasher, pero ang mga malalambot na soft toy ay kailangang labhan ng regular ang iyong smartphone. Ito na ang bagay na halos hindi na natin binibitawan sa buong maghapon. Dala natin ito kahit sa banyo, iniiwan sa lamesa habang kumakain sa labas at pinaglalaruan pa ng mga bata. Dahil dito, ang cellphone natin ay isa sa pinakamaruming bagay na hawak natin. Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa University of Arizona na ang ibabaw ng smartphone ay may 10 beses na mas maraming bakterya kaysa sa upuan ng inodoro, toilet seat. Dahil patuloy nating hinahawakan ng telepono gamit ang ating mga kamay at pagkatapos ay hinahawakan natin ang ating mukha, mata at bibig, nagiging perpektong daanan ito para makapasok ang mikrobyo sa ating katawan. Upang malinis ang iyong gadget at madisinfect ito, patayin muna ang telepono at punasan gamit ang mga espesyal na wipes na may alcohol para sa electronics, ang TV remote control. Ito ay parang magnet sa dumi at mikrobyo. Nakakalat lang ito sa sopa, nahuhulog sa sahig, at hinahawakan ng bawat miyembro ng pamilya, kadalasan pa habang kumakain. Ipinapasa ito sa iba't ibang kamay at kung may nagkasakit sa pamilya, madali niyang maipapasa ang mga mikrobyo sa lahat. Sa pagitan ng mga butones, umaapaw ang alikabok, buhok, pinong balat, at mga tira-tirang pagkain. Ang pinaghahalong ito ang nagiging perpektong tirahan o pinamumugaran ng bakterya. Pero napakabihira nating linisin ito. Para malinis ang remote, una, tanggalin muna ang mga baterya. Pagkatapos, gamitin ang tuyong toothbrush para linisin ang mga siwang sa pagitan ng mga butones. At saka punasan ang buong katawan nito gamit ang antibacterial wipe, ang keyboard ng computer. Kung madalas kang kumakain habang nagtatrabaho sa desk, malamang na sobrang dumi na ng keyboard mo. Ang mga mumo, natapong inumin, alikabok, at buhok ay nahuhulog sa pagitan ng mga pindutan at naiipon doon sa loob ng maraming taon. Ipinakita ng isang pag-aaral sa Britanya na ang ilang keyboard ay 5 beses na mas madumi kaysa sa upuan ng inodoro. Naglalaman pa ito ng mapanganib na bakterya tulad ng E. coli at Staphylococcus. Para linisin ang keyboard, tanggalin muna ito sa saksakan. Pagkatapos, paligtarin ito at kalugin ng maigi. Gumamit ng dilatang compressed air para hipan at tanggalin ang mga alikabok sa ilalim ng mga keys. Sa huli, punasan ang ibabaw ng mga keys gamit ang alcohol wipes, ang computer mouse. Kadikit na ng keyboard siyempre ang kanyang tapat na kasama. Hawak natin ito ng ilang oras, kaya naman sa ibabaw nito ay naiipon ang pawis, langis, at mga patay na balat. Nagiging sanhi ito ng malagkit na patong na madaling dinidikit ng alikabok at dumi. Kaya, sa huli, nagiging kasing dumi na rin ito ng keyboard. Bihira nating isipin ang paglilinis nito kahit na patuloy natin itong hinahawakan. Pero, napakadali lang ng proseso. Tanggalin ang koneksyon ng mouse at punasan ang buong ibabaw gamit ang antibacterial wipe o basahan
na may kaunting alkohol. Ang regular na pagpupuna sa mouse ay malaking tulong upang mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng inyong workspace. Mga gaming controller, ang mga gamepad, joystick at iba pang kagamitan sa paglalaro ay isa ring malaking pinamumugaran ng germs. Habang umaarangkada sa matinding laro, pinagpapawisan ng ating mga palad. Kaya't hindi lang fingerprints ang naiiwan natin sa controller, kundi isang buong kolonya ng bakterya. Kung mahilig ka pang mag-snack habang naglalaro, yung tipong hindi mo na binibitawan ng controller, sumasama pa riyan ang sebo at mumo ng pagkain. At lalo pa itong lumalala kapag may dumating na mga kaibigan at ang controller ay nagpapalit-palit ng may hawak. Ayon sa mga pag-aaral, mas marami pang bakterya ang matatagpuan sa gaming controller kaysa sa doorknob ng pampublikong banyo. Ang paglilinis ng gamepad ay dapat gawin tulad ng paglilinis sa remote control. Gumamit ng cotton buds at toothpick para sa mga siwang at pagkatapos ay punasan ang buong ibabaw gamit ang alcohol wipe o tissue na may alcohol. Ang mga earphones, lalo na yung in-ear type, isinusuot natin yan sa tainga, nilalagay sa bulsa o itinatapon lang sa loob ng bag. Dahil dito, naiipunan ito ng tutuli, pawis at pati na rin ng alikabok at dumi mula sa kapaligiran. Ang kombinasyong ito ay nagiging perpektong lugar para dumami ang bakterya, kabilang na ang Staphylococcus. Kapag isinuot natin ang maruming earphone sa tainga, maaari tayong magkaroon ng infeksyon. Pinapakita ng mga pag-aaral na ang dami ng bakterya sa earphones ay kayang dumami ng libu-libong beses sa loob lang ng isang oras ng paggamit. Kaya naman, kailangang regular na linisin ang inyong earphones. Ang net ng speaker ay maaaring dahan-dahang kiskisin gamit ang tuyong sipilyo. Samantalang ang mismong earphones at mga kable ay dapat punasan ng tela na may alcohol, mga light switch. Pag-isipan mo, ilang beses mo ba itong nahahawakan sa loob ng isang araw? Ito ang una nating hinahawakan pagpasok natin sa silid at siya namang huli bago tayo lumabas. Lahat ng nakatira sa bahay o bumibisita ay humahawak dito at kadalasan hindi pa malinis ang kanilang kamay. Dahil dito, napakalaking bilang ng bakterya ang namumuo at naiipon sa mga switch. Sa isang pag-aaral na ginawa sa mga tahanan na may nagkasakit ng flu, trangkaso, na pag-alamang ang virus ay natagpuan sa mahigit kalahati ng mga switch. Ang mga mikrobyo ay nakakayanang mabuhay sa ibabaw ng plastik sa loob ng ilang araw. Pero sa kabutihang palad, napakasimple lang itong linisin. Sapat na ang punasan mo lang ang lahat ng light switch sa bahay isang beses bawat ilang araw gamit ang disinfecting wipe o basang-basahan na may panglinis. Mga hawakan ng pinto. Tulad ng mga switch ng ilaw, ang mga doorknob ay kabilang sa mga lugar na madalas nating hawakan. Hinahawakan natin ang mga ito ng dos-dosenang beses sa isang araw, kaya nagiging tulay ito para kumalat ang mga mikrobyo. Partikular dito ang hawakan ng pinto sa labasan. At syempre, ang mga doorknob sa banyo at kusina. Dito dumarapo ang mga bakterya na galing sa labas, sa pampublikong lugar at mula sa maruruming kamay pagkatapos magluto. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas maraming uri ng bakterya ang matatagpuan sa isang hawakan ng pinto kaysa sa ilalim ng rim ng inyong toilet bowl. Kaya naman, ang regular na pag-disinfect sa mga doorknob, lalo na kapag season ng sipon at trangkaso, ay isang simple at epektibong hakbang upang mapanatiling ligtas sa sakit ang inyong pamilya. Ang toothbrush holder. Ito ang isa sa pinakamaduduming lugar sa banyo, mas malala pa kaysa sa mismong hawakan ng toilet flush. Sa tuwing ibabalik mo ang basang sipilyo sa lalagyan,
Natural lang natutulo ang tubig at maiipon sa ilalim. Ang madilim at basa-basang environment na ito ang ideal na breeding ground para sa amag at iba pang bakterya. Bukod pa riyan, tuwing magfa-flush tayo ng toilet, umaakyat sa hangin ang tinatawag na aerosol cloud ng microparticles. At syempre, didikit at sasaibabaw ito sa lahat ng surfaces, kasama na ang sipilyo at ang lalagyan nito. Ayon pa sa pag-aaral ng National Science Foundation ng Estados Unidos, 27% o 27% ng mga toothbrush holder na sinuri nila ay may coliform bacteria. Kaya ang payo, linisin ito ng regular. Pwede sa dishwasher o kaya ay sa mainit na tubig na may sabon. At mahalaga, siguraduhin na tuyong-tuyo ito bago gamitin muli. Ang bath mat na nakalatag sa sahig ay sumisipsip ng lahat ng tubig tuwing naliligo tayo, pero madalang itong tuluyang matuyo. Dahil dito, nagiging perpekto itong tirahan at pinamumugaran ng amag, fungus at iba pang bakterya. Tumatapak tayo dyan gamit ang mga paa nating walang sapin na nagdadala na ng germs mula sa ating balat, pati na rin ang mikrobyo mula sa sapatos natin, lalo na kung pumasok tayo sa banyo nang hindi nagtatanggal ng tsinelas. Ang maalinsangan at laging basang kapaligiran ng banyo ang lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Sa huli, ang bath mat ay nagiging parang incubator o pinagkukutaan ng mga mikrobyo. Upang maiwasan ito, kailangan itong labhan ng regular, hindi bababa sa 1 beses bawat linggo. Dapat itong banlawan sa mainit na tubig at tiyaking tuyong-tuyo ito. Mas makakabuti rin kung gagamit tayo ng bath mat na gawa sa mabilis matuyong materyales o yung pwedeng patuyuin sa dryer. Shower curtain. Ang dulo ng shower curtain, gawa man sa vinyl o tela, ay laging basa at nakakakuha ng sabon at dumi mula sa katawan. Dahil dito, nagkakaroon ng kulay rosas o itim na amag at mga latak ng sabon, soap scum, na siyang pagkain ng bakterya. Baka hindi mo ito nakikita, pero sa tuwing maliligo ka, napapalibutan ka ng mga mikroorganismong ito. Ang mga vinyl curtain ay pwedeng labhan sa washing machine gamit ang malamig na tubig. Para mas matanggal ang dumi, maglagay ka rin ng 2 lumang tuwalya na kikiskis sa kurtina habang naglalaba. Pagkatapos, labhan, isabit mo ito agad upang mabilis itong matuyo. Dapat itong gawin, kahit man lang, 1 beses sa 1 buwan, mga hawakan ng gripo, sa banyo man o sa kusina. Pag-isipan natin ang lohika nito. Hinahawakan natin ito ng madumi ang kamay para buksan ang tubig. Tapos, pagkatapos nating maghugas, gagamitin ulit natin ang malinis nating kamay para patayin ang tubig at mahahawakan na naman natin ang pinanggalingan ng dumi. Bilang resulta, nasasayang lang ang buong proseso ng paglilinis. Sa mga hawakan ng gripo, naiipon ang napakaraming bakterya. Kasama na ang E. coli. Palagi silang basa dahil sa tilamsik ng tubig at ito ang nagpapadali sa pagdami ng mga mikrobyo. Kaya gawin mo ng bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain ang pagpunas ng mga hawakan ng gripo gamit ang disinfecting wipes. Sa ganitong paraan, mas magiging malinis at ligtas ang iyong tahanan. Ang makeup kit at brushes, alam nyo bang paraiso yan ng bakterya? Sa loob ng makeup kit, madilim, mainit, at doon naiipon ng mga dumi, talsik ng makeup, sebo, at alikabok. Ginagamit natin ang mga brush at sponge sa ating mukha. Pero madalas ay ibinabalik lang natin ito kaagad ng walang linis. Dahil dito, dumarami ang mga bakterya, kasama na ang Staphylococcus. Ito ang nagiging sanhi ng matinding acne, iritasyon, or mas malala pa, seryosong impeksyon sa balat. Kaya naman, inirekomenda ng mga professional makeup artist na hugasan ang ating mga makeup brush
sponge gamit ang mild shampoo or sabon. Hindi bababa sa isang beses kada linggo. Dapat ding labhan or punasan ang mismong makeup kit sa loob ng regular gamit ang antibacterial wipes. At tandaan, huwag mong ipahiram or i-share ang iyong makeup sa iba, ang manibela ng iyong kotse. Palagi natin itong hinahawakan, kadalasan pagkatapos nating humawak sa mga railings ng pampublikong sasakyan, mga pushcart sa supermarket, o mga hose ng gasolinahan. Lahat ng bakterya mula sa mga ibabaw na iyon nalilipat sa manibela. Bukod pa rito, umiinit ang loob ng kotse kapag naarawan, kaya nagiging parang isang incubator ito. Ayon sa isang pag-aaral, ang manibela ng kotse ay maaaring mayroong 4 na beses na mas maraming bakterya kaysa sa upuan ng pampublikong palikuran. At mula sa manibela, na ililipat natin ang mga ito sa ating mukha, sa pagkain na kinakain natin sa loob ng kotse at nadadala pa natin pa uwi. Kaya, ugaliing punasan ng antibacterial wipes ang manibela, gear shift, at mga door handle ng kotse. Kahit man lang isang beses sa isang linggo, ang reusable na bote ng tubig. Isa pa yan sa mga bagay na ginagamit natin ng may magandang intensyon. Pero madalas, mali ang paggamit. Kapag umiinom tayo, naiiwan ang bakterya mula sa bibig natin sa gilid ng bote. Tapos, tatakpan pa natin na lumilikha ng madilim at mamasamasang kapaligiran. Ang resulta, sa loob ng bote, nagkakaroon ng biofilm, isang madulas na kolonya ng microorganisms. Ayon sa mga pag-aaral, mas marami pang bakterya sa isang karaniwang reusable bottle kaysa sa isang dog bowl o lalagyan ng pagkain ng aso. Para maiwasan ito, kailangan mong hugasan ang bote ng mainit na tubig at sabon pagkatapos ng bawat gamit at patuyuin ito ng maigi. Minsan sa isang linggo, mainam na ibabad mo ito sa solusyon ng suka, vinegar, o kaya naman ay baking soda, ang ice tray o ang yellow dispenser sa loob ng refrigerator. Bihira nating iniisip ang kalinisan ng yelo na idinaragdag natin sa ating mga inumin. Gayunpaman, ang mga ice tray at ang mismong mekanismo sa loob ng dispenser ay posibleng pinanggagalingan ng bakterya at amag. Hinahawakan natin yan tuwing kukuha tayo ng yelo at ang malamig, basang kapaligiran sa loob ng freezer ay hindi pumapatay sa mikrobyo. Bagkus, kinokonserba lang nito ang mga ito. Sa katunayan, nagpakita ang mga pag-aaral sa ilang fast food chain na ang mga sample ng yelo ay madalas na may mas maraming bakterya kaysa sa tubig na galing pa sa inidoro. Kaya, ugaliing hugasan ang mga ice tray sa dishwasher at punasan ng dispenser alinsunod sa mga tagubilin ng manufacturer, gasket o goma ng blender. Itong maliit na goma na nasa ilalim ng lalagyanan ng blender ay isa pala sa pinakamaruming parte sa kusina. Kadalasan, sa tuwing naguhugas tayo ng blender, nakakalimutan nating tanggalin ito. Sa ilalim nito, sumisingit at naiipon ang maliliit na piraso ng pagkain at basa. Nagiging perpektong lugar ito para dapuan at magparami ang amag, salmonella at E. coli. Sa tuwing inoon mo ang blender, diretso sa iyong smoothie o sabaw ang mga mikrobyong ito. Kaya pagkatapos gamitin, kailangan mong tanggalin ang base ng blender at hugasan ng maigi ang lahat ng parte. Kasama na ang goma, gamit ang mainit na tubig at sabon, ang gasket or sealer ng pintuan ng dishwasher. Sa tingin mo, ang dishwasher ay dapat napakalinis dahil naguhugas ito gamit ang mainit na tubig. Pero hindi ganyan ang katotohanan. Ang goma na sealer sa paligid ng pinto ay hindi hinuhugasan ng tubig habang nagraran ang cycle. Dito naiipon ang tiratirang pagkain, mantika at moisture. Ito ang nagiging sanhi ng pagdami ng itim na mold, tina at fungus.
Ang mga microorganismo na ito ay hindi lang nakakaamoy, kundi delikado rin sa kalusugan, lalo na para sa mga may allergy. Para mapanatili ang kalinisan ng iyong appliance, punasan mo ng regular ang sealer gamit ang basang tela na may suka, musir vinegar, o kaya ay gumamit ng special cleaning agent, washing machine, lalo na ang goma ng pinto, gasket, ng mga front-loading washing machine. Pagkatapos ng bawat laba, naiiwan sa mga kulungan ng goma ang tubig, himulmol at dumi. Dahil dito, nagiging perpektong lugar ito para pamahayan ng amag at bakterya na siyang pinagmumulan ng mabaho at maasim na amoy, hindi lang sa loob ng makina, kundi pati na rin sa malinis mong damit. Para maiwasan ito, punasan ng tuyo ang goma. Pagkatapos, maglaba at iwang nakabukas ng bahagya ang pinto ng makina para makapasok ang hangin. Minsan sa isang buwan, patakbuhin ang makina sa pinakamataas na temperatura ng walang laman, empty cycle, at lagyan ng panlinis na sadyang para dito. O kaya'y puting suka, white vinegar, ang basket ng labada natin. Diyan natin tinatapon ang pawisang damit, pang sports, mga medyas, at mga damit panloob. Nanatili ang mga iyan dyan ng ilang araw na lumilikha ng maalinsangan at mainit na kapaligiran. Sa ganitong lugar, masarap mamuhay ang mga bakterya tulad ng Staphylococcus at E. coli at mabilis silang dumami. Pagkatapos, kukunin natin ang malinis na labada mula sa washing machine at ilalagay ulit sa parehong basket para dalhin sa dryer. Dahil dito, agad itong nakokontamina ulit. Kaya, ang mga plastic na basket ay kailangan regular na punasan ng disinfectant. Kung mayroon naman itong tela na sapin, dapat itong labhan kasabay ng mga damit. Ang inyong bag o backpack. Pag-isipan ninyo kung saan-saan ito napupunta sa maghapon. Sa sahig ng pampublikong sasakyan, sa lamesa ng kapehan, at maging sa sahig ng banyo. Pagdating ninyo sa bahay, inilalagay nyo naman ito sa inyong kitchen table o sa sofa. Ipinakita ng mga pag-aaral na mas maraming bakterya ang matatagpuan sa ilalim ng karaniwang bag ng babae kaysa sa mismong upuan ng inodoro at kasama na rito ang fecal bacteria. Lalong madumi ang mga hawakan o strap nito dahil ito ang palagi nating hinahawakan. Huwag na huwag ninyong ilalagay ang inyong bag sa ibabaw ng mga lugar kung saan kayo naghahanda o kumakain ng pagkain. Kaya naman, regular na punasan ng antibacterial wipes ang mga bag na gawa sa balat, leather, at labhan naman ang mga bag na tela kung maaari ang pitaka at credit cards. Palagi natin itong hinahawakan, ipinapasa sa mga kahera, at inilalagay sa kung saan saang maruming lamesa o counter. Ang pera mismo ay isa sa pinakamaruming bagay at ang pitaka ay parang permanenteng bahay nito. Ayon sa isang pag-aaral na ginawa sa United Kingdom, UK, mas marami pang harmful bacteria ang makikita sa ibabaw ng credit cards kaysa sa mismong cash o papel na pera. Kaya naman, paminsan-minsan, punasan ninyo ang inyong plastic cards gamit ang antibacterial wipes, lalo na kapag galing kayo sa biyahe. Ang simpleng gawaing ito ay malaking tulong para mabawasan ang dami ng mikrobyong dala-dala ninyo, ang mga susi natin sa bahay at kotse. Palagi natin itong dinadala sa bulsa, hinahagis kung saan-saan, o di kaya'y nalalaglag pa sa lupa. Hinihawakan din yan ng iba't ibang tao, lalo na kung iiwan mo ang sasakyan mo sa service center o ipapahiram mo sa kapitbahay. Dahil dito, napakarami talagang dumi at mikrobyo ang naipon sa kanila. Pag-uwi natin, inilalatag pa natin ang buong bigkis ng susi na yan sa mismong lamesa ng kusina. Ito ang isa pang paraan kung paano nakakapasok ang dumi mula sa labas sa loob ng bahay natin. Kaya, paminsan-minsan, hugasan mo ang mga susi sa tubig
na may sabon or punasan mo gamit ang disinfecting wipes. Minuto lang ang gugugulin mo rito, pero siguradong mas magiging ligtas at malinis ang pamumuhay ninyo ang doormat o panapin sa pinto. Ang pangunahing misyon nito ay saluhin ang lahat ng dumi mula sa sapatos natin at talagang epektibo ito dyan. Pero dahil dito, ito ang nagiging isa sa pinakamaruming bagay sa buong bahay. Naiipon sa ibabaw nito ang alikabok sa kalsada, lupa, dumi ng mga hayop, mga kemikal tulad ng pestisidyo at hindi mabilang na bakterya. Pero sa bawat pagpunas natin ng paa, posibleng kumapit sa sapatos natin ang bahagi ng koleksyon na ito at ikalat pa natin sa loob ng bahay. Kailangan itong regular na ipagpag, i-vacuum at kung kaya, hugasan gamit ang disinfectant o panlinis. Ito ang unang linya ng depensa ng inyong bahay laban sa dumi na galing sa labas. Ang carpet. Kahit regular kang mag-vacuum, ang carpet ay nananatiling malaking imbakan ng alikabok, allergens, patay na balat, buhok at bakterya. Tinatayang sa isang square centimeter pa lang ng karpet, daan-daang beses na mas maraming bakterya ang nabubuhay dito kaysa sa mismong toilet seat. Dito tayo naglalakad gamit ang panlabas na sapatos, naglalaro ang mga bata at pati na rin ang ating mga alagang hayop. Lahat ng bumabagsak sa sahig ay naitatapak at pumapasok sa loob ng hibla ng karpet. Ang ordinaryong vacuum cleaner ay natatanggal lamang ang ibabaw na dumi. Para sa mas malalim na paglilinis at disinfeksyon, kailangang sumailalim ang mga carpet sa professional cleaning gamit ang steam o espesyal na panlinis kahit man lang isang beses sa isang taon. Ang mga throw pillow natin sa sala. Niyayakap natin yan habang nanonood ng pelikula, ginagawang unan at minsan na pag-uupuan pa ng mga bisita. Diyan napupunta ang mumo, laway, pawis, at maging ang makeup natin. Pero, gaano ba kadalas mong labhan ang punda ng mga unan na ito? Kadalasan, wala talaga or hindi mo nagagawa. Ang resulta, nagiging pugad sila ng dust mites, bakterya, at iba pang allergens na nakaka-trigger ng sakit. Kung natatanggal ang mga cover or punda, labhan mo ito kahit isang beses lang kada buwan. Kung hindi naman natatanggal ang takip, pwede mo itong i-vacuum gamit ang espesyal na attachment o dalhin na lang sa dry cleaner. Ang unan na ginagamit mo sa pagtulog. Bawat gabi, kumakapit dito ang pawis, sebum o langis ng balat, laway, mga patay na balat, at tira-tirang make-up. Dahil dito, nagiging mamasamasa at mayaman sa sustansya ang unan, perpektong tirahan para sa dust mites at bakterya. Habang tumatagal, hinihigop ng unan ang lahat ng dumi, kaya ito ay bumibigat at naninilaw. Ayon sa mga pag-aaral, hanggang 1/4, 1/3, ng kabuuang bigat ng isang lumang unan ay maaaring binubuo ng dust mites, kanilang dumi, at mga patay na balat. Ang lahat ng ito ay maaaring maging sanhi ng matinding allergy, mga problema sa balat at kahirapan sa paghinga. Kaya, dapat labhan ang mga punda, pillowcases, kada linggo gamit ang mainit na tubig. Ang mismong una naman, hugasan tuwing 3 hanggang 6 na buwan kung pinapayagan ito ng gumawa ang kutson. Tulad ng unan, sa tagal ng paggamit, ang kutson ay sinisipsip ang litro-litrong pawis, kilo-kilong patay na balat, at nagiging tahanan ng milyon-milyong dust mites. Ito ang posibleng dahilan ng allergy, hika at eczema. Dapat mo itong i-vacuum ng regular gamit ang espesyal na brush. Para naman sa pagtatanggal ng mancha at pag-disinfect, gumamit ng baking soda. Iwiwisik ito sa kutson, hayaang nakababad ng ilang oras, at pagkatapos ay masusing i-vacuum. Ang paggamit ng mattress protector na pwede mong labhan ng regular ang pinakamainam na paraan para mapanatiling malinis ang kutson
at mapahaba ang buhay nito. Mga kurtina at blinds. Nagsisilbi silang filter. Kinokolekta nila ang lahat ng alikabok, pollen at allergens na pumapasok mula sa bukas na bintana. Bihira natin silang linisin, kaya paglipas ng panahon, nagiging totoong imbakan sila ng dumi. Sa tuwing bubuksan o isasara mo ang mga ito, nagpapalabas ka ng makapal na ulap ng alikabok na siya mo namang nilalanghap. Ang kurtinang tela ay kailangan labhan or ipa-dry clean ng kahit 2 beses man lang sa isang taon. Ang mga blinds naman ay pwedeng punasan gamit ang basang basahan o isang espesyal na brush. Napakahalaga nito, lalo na sa mga taong madaling magka-allergy. Ang ibabaw ng refrigerator at mga kitchen cabinet. Ito ang tinatawag na dead zone, isang lugar na madalas nating nakakaligtaan tuwing naglilinis. Dito, sa paglipas ng maraming taon, nagtatambak ang makapal at malagkit na kombinasyon ng alikabok at sebo o taba. Ang kapaligirang ito ay perpekto para sa pagdami at pamumuhay ng bakterya. Kahit hindi man tayo direktang humahawak sa mga lugar na ito, ang daloy ng hangin ay nagkakalat pa rin ng alikabok at amag sa buong kusina. Kaya't kada ilang buwan, silipin ninyo ito at punasan gamit ang basang basahan at panlinis. Para hindi na kayo masyadong mahirapan sa susunod na paglilinis, pwede ninyong takpan ang mga ibabaw na ito ng lumang dyaryo o kaya naman ay plastic wrap. Palitan lang to kapag masyado ng madumi. Ang mga damit na kunwari malinis pero naiwan sa loob ng washing machine. Nag-umpisa ka ng labada tapos nakalimutan mo na sa loob ng ilang oras o magdamag. Malaking pagkakamali yan. Sa loob ng drum, nabasa at mainit, ang mga bakterya na nakaligtas sa labada ay mabilis na dumarami. Sobrang bilis. Ang resulta? Magkakaroon ng hindi ka nais-nais at mabahong amoy, amoy kulob, ang mga damit mo na mahirap alisin. Amoy, yan ang dumi ng mga mikrobyo na namumuhay dyan. Para maiwasan yan, labas at isampay agad ang mga damit pagkatapos ng cycle. Pero kung naiwan mo pa rin ng matagal, mas maganda kung iran mo ulit sa short rinse cycle at lagyan ng kaunting suka, vinegar, ang takip at hawakan ng basurahan. Patuloy nating hinahawakan ang bahaging ito kapag nagtatapon tayo ng basura. Tumatalsik dito ang mga patak at maliliit na bahagi ng dumi at hinahawakan din natin ito gamit ang maruruming kamay. Bilang resulta, ang takip ng basurahan, lalo na kung nakalagay ito sa kusina, ay maaaring balutan ng iba't ibang bakterya tulad ng Salmonella, Listeria at E. coli. Kaya naman, mahalagang regular na punasan ng disinfectant ang takip at ang paligid ng basurahan. Dagdag pa rito, ang mismong lalagyan ay dapat hugasan ng sabon at tubig tuwing aalisin o itatapon mo ang laman nito, ang ihawan o grill grate. Pagkatapos magluto ng karne o anumang pagkain, may naiiwan na sunog na piraso at matigas na taba sa rehas. Kung hindi ito nilinis agad, ang dumi na ito ay nagiging pugad ng bakterya. Kapag ginamit mo ulit ang ihawan ng hindi ito malinis, naglalagay ka ng sariwang pagkain sa ibabaw ng lumang dumi. Nagdudulot ito ng cross-contamination at nagiiwan ng hindi kaaya-ayang lasa. Bukod pa rito, ang mga nasusunog at nangingitim na tira-tira ay nagtataglay ng carcinogens, mga sangkap na nagdudulot ng kanser. Para makaiwas, pagkatapos ng bawat gamit, kuskusin ng maigi ang rehas gamit ang wire brush habang mainit-init pa ito. Bago magsimula ulit magluto, maaari mo ring initin ang ihawan sa napakalakas na apoy. Ito ay makakatulong upang mapatay ang anumang natitirang mikrobyo. Ang mga gardening gloves. Protektado nga nito ang ating kamay mula sa dumi at mga tinik. Pero ang masaklap, nagiging tambakan o pugad din mismo sila ng mga mikrobyo. Ang lupa ay punong-puno ng
milyon-milyong bakterya at fungi. Kabilang na diyan ang mga nagdudulot ng tetanus, tetano, at listeriosis. Siyempre, sinisipsip ng mga guwantes ang lahat ng basa at dumi. Kapag hindi ito nilabhan or pinatuyo ng maayos, nagiging parang mainit at basang greenhouse ito sa loob. Perpekto para sa pagdami ng mikroorganismo. Kaya naman, pagkatapos magtrabaho sa hardin, kailangan nating tiyaking linisin ang mga guwantes mula sa lupa at tuluyang patuyuin. Higit pa rito, ang mga guwantes na gawa sa tela ay dapat at kailangang labhan ng regular. Ang brush ng vacuum cleaner. Ang vacuum cleaner ay humihigop ng dumi, buhok, mumo, balahibo ng hayop at milyon-milyong bakterya. Lahat ng ito ay nagbabalot sa umiikot na brush. Kapag hindi mo ito nilinis, sa susunod na pag-iikot, hindi mo na kinokolekta ang alikabok. Sa halip, ikinakalat mo lang ang lumang dumi at bakterya sa buong karpet mo. Bukod pa rito, ang baradong brush ay nakakabawas sa bisa ng vacuum cleaner. Kaya, regular na gupitin ang mga nakapulupot na buhok at sinulid at punasan ng mismong brush ng disinfectant solution para maging tunay na epektibo ang iyong paglilinis. Can opener, pambukas ng lata. Itong simpleng gamit sa kusina, napakadumi pala nito. Sa tuwing magbubukas tayo ng lata, didikit ang talim ng can opener sa mismong laman nito. May mga naiiwang maliliit na piraso ng pagkain o dumi sa talim at sa mga gulong nito. Kapag binanlawan lang natin at itinabi, ang mga natirang dumi na ito ay nagiging pugad ng bakterya tulad ng Salmonella at E. coli, lalo na kung ang binuksan mo ay dilatang karne o isda. Sa susunod na gamit mo, ililipat mo ang mga mikrobyo na iyan sa bagong lata at sa pagkain na kakainin mo. Kaya dapat, ang can opener ay hinuhugasan ng mabuti. Gumamit ng mainit na tubig at sabon o kaya'y ilagay sa dishwasher pagkatapos ng bawat gamit. At panghuli, pag-usapan naman natin ang lalagyan ng kutsilyo. Ang mga kahoy na lalagyan ng kutsilyo na may masisikip na butas ay halos imposibleng linisin sa loob. Sa tuwing isinasaksak mo riyan ang kutsilyo, kahit panahugasan na pero hindi pa tuluyang natuyo, pumapasok ang moisture or halumigmig sa loob. Sa madidilim at mamasamasang puwang na iyon, mabilis na dumarami ang amag at bakterya. Kalaunan, talagang nagiging pugad na yan ng dumi. Para malinis ang ganyang klase ng lalagyan, baligtarin mo ito at alugin ang mga mumo. Pagkatapos, gumamit ng canister ng compressed air at isang manipis na panglinis na brush o pipe cleaner. Pero ang mas malinis at mas hygienic na alternatibo riyan ay ang mga magnetic knife holder. Kumusta ang listahan natin? Ngayon, malinaw na sa inyo, hindi pala talaga sa inaakala nating lugar nakatago ang mga microbe bombs sa loob ng ating bahay. Ang kitchen sponge, cutting board, paborito mong smartphone, at pati ang unan na hinahigaan mo. Alam mo bang pwede silang mas marumi ng daan-daan o libo-libong beses kaysa sa mismong toilet bowl? Simple lang ang pangunahing aral dito. Ang kalinisan ay hindi lang tungkol sa nakikita ng mata. Ang pinakamapanganib na kalaban ng ating kalusugan ay microscopic o napakaliit. Pero ngayon, armado na kayo ng kaalaman. Alam nyo na kung saan dapat tutukan ang atensyon nyo sa susunod na general cleaning. Sana naging kapakipakinabang itong video para sa inyo. At siguro, medyo nakakagulat din. Salamat sa inyong panunood hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung may bago kayong natutunan at mag-subscribe sa channel natin para hindi kayo mahuli sa iba pang interesting na revelations o mga bagong tuklas. At ito ang tanong namin sa inyo. Sa lahat ng nasa listahan,
Anong bagay ang hahabulin nyo para linisin agad-agad? Isulat nyo lang sa comment section. Curious kaming malaman.